Ito na itong basa ko ng Jeremias Kapitulo 17, mga versikulo 7. Balinasan sa inyong Biblia. Iskutan nato ang gahom. Daon pagtundog sa Onesiforo. Pakita si Onesiforo ang gahom. Kinahanglan po nato ng ipakita. Pero, kabatong taong gahom kung kita mo sa aling kami. Ingon diha sa Jeremias 17, 7-8, bulahan ng tao nga nagkasalig kang siya ho. Kasang paglaong anaa kang Yehova, may sama siyang kahoy nga natanom sa dapli sa katubigan, nga nagpakuyanap sa mga gamot ni ini sa sapan. Kinidili makamatikod sa init, sa kainit, tinoon ang mga dahon ni ini, labong kanunay. Sa tuwing sa hulaw, kinidili mamalaka. O kini, diling mo hulong sa pagpamukan. Makapakita tagkahom kung masalit ka kang Yehova. Di ba si Yehova man ang sukdanan ng tinundan sa gahom? O kung masalit ka kaniya, mukonekta kang Yehova, makabatong kung taon-taon na ataw, giginahatan. O kung sa ingon din sa Jeremias, kung sa ibatiun na ito, kung kita, masalit kang Yehova, kaya makabatong kang gahom, bulahan, kung ang atong maglaw na ang Yehova. Kung sa resulta, bisag tunay hulaw, ingon din dilit na mamunong o pagpamuha. Sama na yung Onesiforo. Bisag hulaw kay grabe man po ang paglutos. Yan itong panahon. Sabag hulaw. Pero si Onesiforo nakapadayon siyang pagpamunga. Nahimo niya kung unsay maayo, kung unsay mataraw. Kaya siya isali ka. Punta ko sa ka-example. Tingali nakabasa ko sa mga news, tawag mo, diyan sa atong website, di ba? Doon tama yung news. Katubitaw mga kahintang sa mga igsuon nato sa laing mga nason. Mananglitan si Sister Vasilina Petskaya. Makita diyan sa atong website, atong sa mga balita, ikan niya siya sa Russia. Makita sa mga igsuon nato sa Russia, no? Ipanglutos ang bayan. Karon si Sister Vasilina Petskaya, natao niya noong 1997, kung pasabot, wala pa siya 30 anyos karon. Kung dayon, ang iyang trabaho kay pastry chef. Chef, pastry, mga dessert iyang trabaho. Dayon, nabautismoan siya sa 2014, naminyo siya kang Dimitri itong 2018. Noong February 2022, giray kanilang balay. Pagkamayo, ipasakaan siyang kaso. Criminal case. Criminal case kay ang rason, ikasuhan tungod sa pagpakikisgot bayan sa Biblia o pag-apil sa malinawong kareliyos o mga tikob sa mga saksi ni Yehova. Criminal case. Ang kaso sa korte. Dayon, i-hold sa gobyerno iyang bank account. Nasa yung kwarta pero hindi niya magamit. Grabe po, no? Criminal case kay itambong tigom naging isgot sa Biblia. Dahil sa July 2023, doon na siya yung restriction sa pagbiyahe. Hindi na siya gawas doon kung asas niya gusto ko ito. Dahil sa Enero 2024, nagsugod ang husay sa kaso. Muna yung iingon sa interview siya. Ingon niya, dihang lutusun ka, mubati tingali kang nagkinusara o walay mahimo. Kung mag-focus ko niini nga mga pagbati, basin maluya ko pag-ayo o maminusan ang akong katasig sa espiritual ng mga kalibukan. Na-experiensyahan na ako kasi Yehova, mapaibingon ka ayo ba Diyos o nagahatag ni na akong kusog na dili mo surrender. Wala siya obligasyon na ako, pero iyang namatigdan, ipabilhan ang akong paningkamot sa pag-alagad niya. Ginapaminaw niya ang akong mga pag-angko o pinaagi sa mga pagkupay niya sa iyong pulong, murag iyang ginapahiran ang akong mga luha. Iyang mahadlok ko, iyang kong ginaproteksyonan o ginagamit niya ang mga igsuon sa pagsuportang nako. O iyang kinahanglan na akong mubaraw para sa iyang ngalan, ginahatagan ko niyang puso. Daghang alagad ni Yehova ang gilutos, diyaman sa eskwelahan, sa trabahuan, bisan sa balay.
Masaligon ko, gagantihan ko ni Jehovah, ug ang tanang nagpabiling mangunomon kaniya. Hindot kayo, no? Nagpakita siya o gahom bisag pa panahon sa pagsulay. Salig sa eleksyon. Kita mo salig kang Jehovah, makabaton tao gahom kang gikinahanglan aron malamunay nato ang mga pagsumpa, ang mga paglutos. Ikaduha, isgutan nato, gugma. Kung nato pagsunod, si Onesiforo sa pagpakita gugma. Palihog gablihan yung Biblia sa Proverbio, Kapitulo 17, versikulo 17. Proverbio, Kapitulo 17, versikulo 17. Ang tinuod nga higala, magpakita gugma sa tanang panahon. Kung siya igsuon, nga masaligan panahon sa kalisdanan. Ang tinuod nga higala, dili mawala kung dunay problema. Kung ang usa ka amigo, amiga, kalit nga nawala sa panahon sa pagsulay, unsa siya, dili tinuod nga higala. Pero ang tinuod nga higala, kalit lang ang mutungha kung dunay problema. Mao na tinuod nga higala. Si Onesiforo tinuod nga higala. Kaysa napreso si Pablo, kalit lang siya nga mitungha. Gikan siya ka Asya, gikan dito sa Efeso, di Antong Roma. Tinood kaayo mahigala si Onesiforo. Kumusta kita? Minahal na mga Iso. May ipakita nato ang atong gugma kung suportahan nato ang atong mga Iso. Nga, niagyo mga kalistan. Kapil itong mga Bible study nato. Kasi doon ay mga Bible study bitaw sa komunikasyon. Nagilutos sa ilang pamilya, may pipila sa inyo, nagilutos sa pamilya, nag-Bible study mo, doon na mo Biblia, kasi tambong na mo tingko, na-baptize na mo, kasi doon na tayo mga Bible study, ngayon anang nakita. Kasi ato pahimo, nasigo na ito sila. Kahit panahon na mga istorya sila, mailhan sila, mabalaan kung sa may kahintang nila, sa balay, sa eskwelahan, sa trabaho, kung sila gilutos, kung sila pinahimo, sa pagit na makatabang nila. Kasi makadam tao, makapadasig ng mga pulong, makapadasig nila, teksto kahapon, mga card kahapon, practical ng mga paagi at madasig sila. Siyempre, dili lang itong mga Bible study. Apekto ka itong mga, siyempre, mga iso. Kung sa mga kalisdanan nilang sa natin, sakit ba, o gilutos po sila, sa trabaho, sa pamilya, nasingon po natin sila. Kung babalan natin nga na sila yung problema, imbis na kalit lang nang mawala, punta, kalit lang, muto ko na. Sama nila ni Siporo. Kaya nung sa Biblia, ang tinood nga higala, kalit lang ang mutungha, panahon sa kalisdanan. Magpakita gugma sa tanang panahon, ilabi na sa panahon sa kalisdanan. Okay. Hindi may pakita nato ang gugma sa mga igsoon, labi na sa panahon nga gikinahanglan yun nila. Ikatulo, magpatunog maayong panguna-una. Roma 12:3, pagkain sa inyo. Roma, Kapitulo 12, versikulo 3. Roma 12:3. Yun niya. Kay pinaagi sa tiling hitop ng pagkamaayo, naghihatag ka na ako. Sultihan mo, na dili maguna-una nga importante ka ay kundi magpatunog maayo ang una-una. Sumala sa pagtuo na gihatag sa Diyos. Maayong panguna-una. So ako sa pagpakita ni Onesiforo, maayong panguna-una. Kabalo siya kung unsay angay niyang himuon. Kabalugod siya kung unsa ang labing importante. Imbis nga mahadlok siya sa paglutos, mas ipalagwan niya ang pagsampag-uyo ni Jehovah kung unsay importante nga iyang ang priority niya. Maugtungod sa mayong panguna-una, nahimo niya kung unsay gikinahanglan kung nakapakita siya kuma kang Apostol Pablo. Unsa nato siya pagsugdo? Paningkamuti nga mahukta ng mayong panguna-una ug mubarog nga lingkod sa pagtuo.
Ayaw tuguti nga matarantad ka o makahimog dili maalam mga desisyon tungod sa kahadlok. Sundo ka si Jesus, diyang mag-atubang og mga pagsulay. Si Jesus, isang kasayo siya, mapagyon siya, asa siya nag-focus? Dili ba sa iyahang paglaon? Nag-focus si Jesus sa panahon na makauban na sa niyang iyang amahan dito sa langit. Bisan kasayo siya, na patyon siya, sakit kaayo, kapaagi. Pero ang iyang focus, manhawon siya o makauban na sa niyang iyang pansalang. Walay shortcut. Sciences, walay shortcut. Anong makita na sa niyang naman sa langit, walay shortcut. Muagi yun siya o kamatayon dito sa istaka. Pero ang focus niya, imbis nga itong istaka o glansang sa istaka, ang iyang focus, ang iyang amahan. Ang paglaom, na makita na sa niyang amahan dito sa langit. Kung sa'yo, nakatabang kang Jesus, maayo, mauna-una sa bisag sa lisod kayo. Busa, kung kita magbaton po doon, mayong panguna-una, sama ni Jesus, sama ni Onesiforo. Mayong panguna-una, magbantay sa atong pag-isip. Aron kita makafocus, dili sa mga kalisdanan, dili sa mga pagsulay nga atong ginaatubang karon, dili sa atong paglaom o kung sa importante ang atong maayong panguna-una, magpanalipod sa atong mga desisyon. Aron kita makahimog sakto ang mga desisyon na maghatag og pagpuyo ng panalangin sa atong Diyos sa Ginoo. No? Gahom, gugma, o maayong panguna-una sama ni Onesiforo. Mapainumsanong musalig kang Jehova, natabangan kaniya panahon sa pagtutos o ubang mga pagsulay. Sama kang Onesiforo, magpakitag maayong ehemplo sa uban nga angay nilang sunduban. Pero gusto na itong ipasiugda kining punto karon mga igsoon. Ang gahom, ang gugma, maayong panguna-una, dili nato na mapatunan na kita ra sa atong kaugalingon. Dili. Ang ingon ni Apostol Pablo kung Timoteo, bahit sa Espiritu sa Diyos, pakita nimo ang gugma, gahom, o maayo panguna-una. Masibot pasabot. Sama ni Onesiforo, aron mabatunan nato ning nindot kaayo mga hiyas. Importante kaayo nga kita magbaton og Espiritu sa Diyos. Magkukita sa pagtuon sa pulong sa Diyos. Magkukita sa pagpadapat sa mga prinsipyo diha sa pulong sa Diyos. Muampo ta alang sa bulang Espiritu sa Diyos. Ang iyon nato ang tabang ni Jehova, kay pinagi niya na mapatunan nato ang hiyas, ma-develop, maugmad, ma-maintenance nato ang mga hiyas na gisgutan nato, kahong gugma o maayo pagmuna-una. Ipamatunan ni Onesiforo na nabatunan niya ang Espiritu sa Diyos, kay napakita niya ang maong mga hiyas. Kung mapakita nato ang maong mga hiyas, maong mga pamatuod sa nga nabatunan nato ang Espiritu sa Diyos. Kung pinagi niya na, may pakita nato ang maong mga hiyas nga gikinahanglan nato. Aron, magpabilit ang likod diha sa pagtuo, sa pag-alagad kang Jehova, o siyempre, masuportaran nato ang atong mga hiyas. Di ba karon nakabenepisyo ka, no? Sa example ni Onesiforo. Nakabenepisyo ka sa iyang maayong panigilan. Sa ato pa, mga igsoon, kung mapakita nato ng mga hiyas sa tinuod, dahil mga igsoon sa kongregasyon, ang atong mga Bible study, atong mga pag-edit na pamilya, makabatikot po sila niyan kung masundog po nila ang atong panigilan. Sama ni Onesiforo. Kung kita nakabenepisyo sa example ni Onesiforo, ang uban makabenepisyo po sa example nato kung ipakita nato ang mga hiyas. Maong repasong pamakanan. Kung saan nato pagsundog ang ehemplo ni Onesiforo, tubag, 2 Timoteo 1, 7 o 8. Dihang lutoson, musalit ka sa gahom sa Diyos,
magpakita gugma o maningkamot nga mahuptan ang maayong paguna-una. Makasalig ka, nga ganyan ni Jehovah ang imong pagsalig kaniya. Oo, gusto natong ipakita ang gahom, ang gugma, o maayong paguna-una, sama kamo ni Siguro. Mao to ang pag-explain unta nato sa pagtundog kang Onesiporo. Salamat. Brother Sarmiento.